Magandang araw. Tinupi ko na nga pala itong mga damit namin, mga mamish, kaya naman inuna ko na nga muna yung kay Tyler. Noong nakaraan pa nga itong mga nilaban ko, mga mamish, at hindi ko na nga din naitanggal agad. May times talaga natatama rin kapag ka nandun nga sa labas yung mga damit mo. Lagay ko na nga pala itong mga damit na tinupi ko sa lagayan ni Tyler. Bali, iniba ko nga pala yung pagkakatupi ng mga damit nyo. Hindi ko nga bet yung pagkakatupi, kaya naman iibahin ko na nga lang next time pagka naubos, no, charis. Kinabukasan naman nga mga mamish, ay binalikan ko na nga pala itong mga damit namin na sobrang dami. But before that, mga mamish, ay nagpunta na nga muna kami sa may kusina at mamaya ko na nga lang din tutupiin yung mga damit. Pinakain ko na nga muna ng Cerelac si Bunso. Etong batang to, ayaw talaga nyo, charis. Ewan ko ba kung bakit ayaw nga niya yung Cerelac. Ito na nga pala itong mga damit namin, mga mamish. Ito nga pala yung kay Baldo at yung sakin. Ito talagang batang to, ay lagi nga niya kinukuha yung wali. Niligpit ko na nga pala itong higaan namin, mga mamish, kaya naman tinupi ko na nga muna itong mga kumot at ilalagay ko nga sa may kusina. Every time talaga pagka maglilinis nga ako sa kwarto namin, na ilalabas ko nga talaga itong mga unan namin. At ilalagay ko na nga muna sa may kusina para kako naman ay maluwag tong kwarto namin. At wala na nga talaga akong paglalagyan nito, mga mamish, kaya naman no choice ako kundi ilabas. Hindi ko na nga pala tinatanggal yung mga unan sa higahan namin unless na nga lang talaga pagkalilinisin ko, no. Kasan nga mga mamish na nandito nga kami sa kwarto namin dahil yung dalawang junakis ko nga ay natutulog nga ng pagkatapos ko nga pala na ilabas yung mga unan at tugwalis, ay pinunasan ko na nga pala ito, mga mamish. Ito nga palang ginagamit ko yung in-order ko nga last time. Napadali nga yung ginagawa ko dahil hindi na nga din ako nahihirapan sa pagpupunan. After ko nga nakapagmapay, nilagay ko na nga pala itong higaan namin. At sa mga oras na nga niya na alas 5 na nga ng hapon, kaya naman matutulog na nga panigurado si Bunso. Hindi ko na nga sana ilalagay muna yung bedsheet, mga mams, dahil sa hapon nga ay sobrang init. Nilagay ko na nga pala yung mga unan. Walis na nga pala ako sa part na to at tinanggal ko na nga muna yung mga laruan ni Tyler. At tinanggal ko na nga muna yung dalawang basahan na nakalagay dito. Hindi nga pala namin kasama si Tyler na mga oras na nga niyan dahil umalis nga sila. Kaya si Bunso nga lang pala yung kasama ko. Kung nga pala nakapagwalis ay minap ko na nga din to ng dali-dali, mga mams, dahil patutulugin ko na nga din si Bunso. At sa mga oras na nga niyan ay nagbeberat na nga, kaya naman heto, tinutok ko na nga pala yung electric fan. Dali-dali ko na nga palang kinuha si Bunso sa may crib, kaya naman heto, nandito na nga kami sa higaan. Kaya ko na nga muna tong gatas at Milo habang hindi pa nga natutulog si Bunso. At sinama ko na nga sa may kusina. Buti na nga lang, hinugasan ko na nga pala tong lagayan kaninang tanghalian. May natira pa nga, kaya naman nalagay ko na nga muna dito para kako naman dali ko na nga lang din mailagay sa daddy ni Tyler. Kumuha pa nga ako ng konting gatas, kaya naman heto, pinapak ko, no. Kinuha ko na nga pala itong mga damit na nakasampay sa labas at tinumpi ko na nga din to para kako naman ay may pagsama-sama ko na nga yung mga damit ni Tyler. Bale, heto nga pala yung mga nilaban ko kahapon. Nabay ko na nga pala yung mga damit ni Bunso at tinumpi ko na nga din to at hindi pa nga ako tapos ay nang gugulo, no. Nabay ko na nga pala yung mga hanger sa lagayan at buti na nga lang ay hindi nga siya nagkalat sa kwarto namin. Binalikan ko na nga pala si Bunso ng mga oras na nga niyan after ko nga pala nagpunta sa kwarto namin. Heto talagang batang to, hindi talaga ako matatapos, charis. Yun lang, salamat.